Isang magandang gabi sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. At eto na mga karagkarag mga latest na kaganapan ngayon na pinagchichikahan at pinagchichismisan ng mga active na mga chikadora sa social media. Ihahabol ko talaga itong mga karagkarag. Pasensya na kayo sa ating paminupusal pa background dahil nandito ako ngayon sa aking ex-sister-in-law. Nangumbira ko mga karagkarag, may pa-birthday galore dito. Kaya itodo ko na itong pagkachismosa ko. At eto na nga, sa pagkapanalo ni Bia Winderski sa Corona sa Miss Universe Philippines 2026, nako, ang mga detective ko na nagmamagaling, tinanong ako, nakachismisan ko rin kuragan, ano ba talaga itong advokasya ni Bia, bakit ang dami daw, dahil sa kanyang latest interview nga after niyang makoronahan, na kung saan inisa-isa ni Bia bitaw yung mga paadvokasya niya na hindi daw maging patok sa Miss Universe pageant. Hindi daw makarelate ang Miss Universe organization sa kanyang mga paadvokasya ba, na kung saan may mga ganap na pang Miss Earth, ay nako, sa mga matatalino dyan, at ipinaglihi kay Almanac, na dahil alam nyo naman 50-50 below the ground yung kabubuhan ko pagdating sa Inglesan. Watch this. It's hard for me to be brief, so what I really want to expound upon is that in the Philippines, we hold our beauty queens sometimes to an even higher standard than our public servants and our elected officials. And first and foremost, before being a beauty queen, I want to be a public servant. I want to use this platform and this crown to connect the people to real tangible policy change. And that includes OFW protections, making sure that we could work with foreign governments to ensure our OFWs are properly treated with dignity and respect abroad. That also extends to protecting our trans brothers and sisters. As the proud younger sister of a trans kuya, it's important to me that our trans brothers and sisters could have proper documentation here that reflects their gender identity. And then lastly, of course, protection for our environment. We live in a very climate vulnerable country, and it's important that there's proper disaster responses and disaster resilience initiatives like reforestation, protecting the Sierra Madre, because that's really what prevents forest flooding downstream. Yan ang mga karagkarag, narinig na ninyo ang pa-interview na to sa mga magagaling at matatalino dyan. Paki-explain doon sa mga nahirapang umintindi na napatanong kung ano nga ba ang main na paadvokasya ni Bia Winderski sa kanyang laban sa Miss Universe 2026. Dahil kung OFW yung pagbabasihan daw ni Bia, hindi makarelate daw talaga ang Miss Universe organization. At doon naman sa kanyang, about sa parang Miss Earth na pa-eksena, medyo sablay din daw si Bia Winderski, mga karag-karag. At doon sa kanyang mga ibang sinasabi bitaw, malayo daw sa puso sa Miss Universe organization itong paadvokasya na nilalaban ni Bia. Ewan ko lang sa inyo mga karagkarag, kasi ang sa sa Miss Universe, HIV, tapos breast cancer, di ba? Ayun yung pinaglalaban ni ni Fatima Bush, ay nakalimutan ko na. Comment down below mga karagkarag kung ano yung magiging reaction ninyo sa naging pa-interview na to. Sang-ayon ka ba mga karagkarag? At kung hindi, mag-ingay tayo sa comment section. At hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, don't forget to like and subscribe ko ragan karag. Hit the notification bell para updated kayo sa mga latest kaganapan at lit na intriga sa mundo ng beauty pageant. At alalahanin daw natin na walang nananalong kandidata mula sa Miss Earth na lumipat sa Miss Universe. Kaya ikis daw ang ating pambato. Abangan. And bye-bye.